paglubog ng barko. Director Luisito de los Santos. Good morning Director. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Magandang umaga po, Sir Danny. Okay, thank you. Ay, narinig niyo si Congressman ng 3rd District ng Quezon City at siya ho yung chairperson ng Committee on Transportation. Yun na nga, may next hearing pala sa February 26. For now ano ho ba ang pwede natin makuha na update mula sa Marina tungkol dyan sa nangyaring trahedya? Actually, Sir Danny, nasa Congress din po ako kahapon. At natapos na po natin ang ating interim report at may mga kailangan po natin na i-validate. At nakuha po natin lahat ang mga kasagutan po natin sa testimonies po ng ating mga survivors. So, ang real cause po ng paglubog, ng aksidente ay paglubog po. Ano Overloading. Yun. Syempre, kaya nga lumubog, nag-overloading, no? Yes po. Pero ito ho ba, hindi responsibilidad ng Marina? Parang ang binabanggit kanina ni Congressman Franz Pumarin, isa rin sa mga responsibilidad nyo kasi meron yatang dinagdagan na deck parang hindi allowed or ano ba yun, yung seaworthiness ho ng barko, di ba dapat tinitignan nyo rin bago lumayag? Yes po, pero kung marapatin po ninyo, gusto ko po sanang ang bigyan po ng linaw sa findings po namin na ang real cause po ng aksidente ay overloading. Okay. So lumalabas po na may overcapacity po tayo ng ating mga pasahero. So when you speak of pasahero, yung overcrowding, ito po yung sobra sa passenger manifest. Saka may mga lumalabas po ng mga unaccounted at yung yung kargamento po ng ating lumubog na barko, hindi po ginamit ang weighing bridge. At ang nagamit lang po ay yung mga bulk cargos at hindi po yung mga rolling cargos. So when we speak of rolling cargos, ito po yung mga trucks, ito po yung mga vans, mga tricycles, na isinakay. Opo. Okay. So paano po natin makli-claim na may overloading? Una po, if we're going to compute yung distance na tinahak po ng ating ng lumubog na barko. Yeah. Ang normal po na dapat na 1 hour lang po ang biyahe, inabot po siya ng less than 3 hours. So ibig sabihin, less than 4 hours po yung tinahak po ng barko. So ibig sabihin, hirap na po siyang hatakin ang kanyang kargamento. So yun yung unang premise po natin. At ang economic speed po dapat ng isang barko ay 11 knots. At ito ay tumatakbo po lamang ng speed na 6 to 7 knots. Ito ay binatay po natin sa kinompute po natin yung sa stability, yung distance. Okay. So travel time. Opo. So ibig sabihin talagang bumagal siya, yung required na dapat 6 to 7 ay 11 knots at saka dapat 1 oras lang na travel time, tumagal ng almost 4 hours. Tapos 11 knots dapat yung normal, naging 6 to 7 knots dahil bubagal nga sa sobrang bigat ng kargamento. So ano ho ba ang naging papel ho ng Marina at bakit ho nangyari ito? Siyempre, Coast Guard, alam ko, talaga isa doon sa mga responsible. Pero ang Marina rin ho, di ba meron yung responsibility rin? Opo, at tinitingnan po natin yung yung seaworthiness po ng Allison. At may participation po dito ng ating sinasabing mga classification societies. Yung classification societies po natin, nag-issue po sila ng full-term document na ibig sabihin seaworthy sila. At ang findings po natin ay may doon sa latest po na audit report po na nakuha po natin sa classification society, ang mga findings ay no-sail condition. Okay. Nagtataka po tayo at kung bakit nagbigay pa
ng classification society ng Yun na nga. Oo. Yun na nga nakakapagtaka. Naglabas ng Classification Society ang seaworthiness na ho ng barko. Ang sabi lang ho ni Congressman Franz Pumarin kanina, ito pala, 32 na pala yung kinasasangkutan nitong Allison in the previous years. At sabi niya, itong 2023, meron na rin nangyari. Kaya grounded ho ngayon, no? So for now, ano ho ba ang hakbang na ginagawa ng Marina? How long would it take for them? Dahil nga meron na palang history ng mga ganito itong Allison. Ang Marina po, so far, nung nagkaroon na po tayo ng insidente na ito, grounded na po lahat ang mga barko Allison. po ng Allison, Oo. both cargo and passenger. Okay. Ngayon, dahil intensified po yung audit na inutos po ni Secretary Banoy Lopez at saka ang ating mahal na administrator, inaudit po natin ang company. At the same time, mga barko nila at nalaman po natin na ang kanilang safety management system ay matindi po, hindi po working, hindi functioning ang kanilang safety management system. Ganun ba? So ibig sabihin, Oo. may defect po ang kanilang system. So major po yung mga findings ng Marina and we cannot validate this one kasi dati ayaw po namin maglabas ng mga informasyon na hindi validated. So ngayon, hindi working po ang safety management system ng company. Kahit sabihin natin na may dalawa silang barko na bago, but still the safety management system ay hindi po maayos ang kanilang implementation. So ibig sabihin, hanggat hindi po nila nare-rectify, hindi po pwedeng ma-lift ang Hindi sila pwedeng lumayag. Hindi po sila pwedeng lumayag. Okay. Sa ngayon, at lumalabas din po yung mga iba't iba pong mga findings. There is a process and titignan na lang po natin yung proseso kung saan po tayo makakarating. But for now, grounded po lahat ang fleet po ng Allison. Oo. So, if serious ho yan, yung mga binabanggit nyo kayo at ngayon ko lang rin naririnig na talaga yung kanilang safety management system is defective. Yun na ho, lumabas sa findings na Marina nitong Allison. So, talagang dapat manatili na wag lumayag at grounded, no? At ibig sabihin, may basis ho yung mga review na ginawa ninyo at parang may deception pala yung safety classification na naglabas na safe seaworthy yung paglayag ng barkong ito na ang daming namatay ho, Director Louie. Kaya po ang ating tanggapan sa Marina, nag-issue na po tayo ng suspension ng accreditation ng classification society po na ito. Kaya nga. So ibig sabihin, meron kayong pinagbabatayan, no? Kaya nyo grounded itong mga natitira pa mga vessel, although may bago nga sila dalawa. Pero for now, tama ho ba? 8 ho yung sinibak, 5 yung relieved na mga tauhan ninyo dyan sa Marina? Ang na-relieve po ay 8. Okay. Na mga technical staff po natin doon sa Zamboanga, kasama na rin po ang ating director at 3 na po yung formally charged kasi nakitaan din po sila ng negligence kasi dumaan po sa kanila ang yung dumaan warden po sa kanila ang documents. So nung nagbigay na po ng classification society ng full term yung medyo technical po kasi ito. Sabihin na lang natin, nagbigay ng classification society ng certification na seaworthy yung barko. Kahit hindi. Apparently, wala na pong effort ng ating mga staff doon sa Zamboanga na i-verify. So yun yung naging Director Louie, yun po yung naging basehan kung bakit nabigyan naman po sila ng safety certificates. Okay, bali liwanagin lang natin. Sabi nyo 3 no, yung formally charged, 5 yung sinibak, 'di ba? Relieved.
pero yung tatlo for gross negligence. So hindi ito kasong kriminal. Gross negligence lang? Ano po, Ah, nasa administrative aspect pa lang po tayo at okay. actually yung ano yung dalawa po kasi yung components na ginawa ng Marina ng investigation. Hmm. One is yung maritime safety Hmm. investigation Ah. na patapos na po tayo at ready na rin po tayo mag-submit sa Hmm. Kongreso Hmm. by Wednesday. At Ah. yung component po ng administrative investigation which is looking specifically as to the liabilities of those involved. Nirarap up na rin po yung report at sa ngayon wala pa akong kopya Ah. ng kanilang report, pero nakitaan po during yung meeting Oo. with our interim presentation po natin with Secretary Bano, yung interim report po natin, Oo. nakitaan po ng lapses. So, Yeah. hindi na po natin kailangan na antayin yung result ng administrative investigation Okay. para aksyonan po ni Secretary So ang ibig mga sabihin by Wednesday, by Wednesday ready na kayo to come up with the report at ayun, administratively meron na talagang ikakaso, no? Pero hindi nyo ba pwede rin mahabol ang Allison doon, yung pananagutan din nila? pwede po, Oh, ano po, habulin po natin yan kasi oo. the Marina as a regulatory agency, siya naman po nagbigay ng Oo. ng CPC Yeah. o yung prangkisa na Classification. sinasabi. Yeah. So, Sige. idaan po natin sa proseso, pero marami po tayong nakikitang mga dapat din pong sagutin ng Tama, Allison. tama. Oo. Nako, maraming salamat. Makikibalita kami Director Louie, dahil importante ito Kawawa naman yung mga kababayan natin na nadamay dito. At saka sana matapos na yung mga issue ng ganyan, ng overloading, hindi dapat nangyayari na uli, no? Director Louie. Oo. Tama po at Oo. nakikiisa rin po tayo sa advokasya po Hmm. ng ating mahal na presidente at si Secretary Banoy na dapat ang mga transportation systems po natin ay ligtas. Okay. At sana wala na pong maulit po na ganito. Okay. Salamat po. Thank you very much, Director. Salamat. Salamat po. Okay, yan ho si Director Luisito Louie de los Santos, spokesperson ng Maritime Industry Authority o Marina.